Ano yung sabi dito? May nakita kong post niya kanina eh. Nasa Senado si Trillanes para iserve ang warranty ba to? Senate presidency kapalit ng kalayaan niya. Worth it ba to? Sabi ni Inday, worth it daw. Ikaw na lang daw makulong, wag lang siya matanggal. Di ba mga kababayan, siguro pinakausapan ni Sara Duterte, eto pong si Bato de la Rosa na baka naman pwedeng umatin ka doon para makuha ni Cayetano yung presidency ng Senate. Wala ka namang arrest warrant eh. Lumabas ka na, umatin ka na. Eh hindi niya alam mga kababayan, meron pala. O ngayon, ang tanong dito, paano siya lalabas ng Senado? Di po ba mga kababayan? Alam nga namang habang buhay na lang siya magtago sa saya ng Senado. Habang hinihintay siya ng ating mga otoridad. Di po ba? So ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, eto nangyari kanina. Ayan o. Yan. Pumunta po si former Senator Antonio Trillanes sa Senado. Sabi nga dito sa News 5, warrant of arrest laban kay Bato. Ipinakita ni dating Senador Antonio Trillanes Deport ang kopya ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sumama si Trillanes sa mga arestong agent kay Senator de la Rosa sa Senado. Kabilang ang senador sa dating pinangalanan bilang isa sa mga co-perpetrators sa madugong pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na Bato mga kababayan. So ngayon kung makikita nyo, yan po yung arrest warrant to. Ayan o. Ayan o. Yan po yung arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa. Galing po sa International Criminal Court na ipinadaan sa Interpol mga kababayan. So ngayon bukod pa po dyan, meron po tayo nakitang video. Ito, play natin. Your ICC yan? Ito ICC ito. ICC arrest warrant. Yun yung nasa Interpol na sir na yun. Your ICC yan? Ito ICC ito. ICC arrest warrant. Yun yung nasa Interpol na sir na yun. Wala ka pala Senator Bato, tapang kanin ka lang pala eh. Yung Bato naging hollow block na lang nalapok mga kababayan. Nung nakita si former Senator Antonio Trillanes, takot na takot itong si Senator Bato. Di ba nung dumating siya kanina, pagod na pagod siyang may pawala-wala pa siya dun sa loob ng plenary. Na parang ang dating mga kababayan, pumasok lang siya para manggulo. Yun po yung ginawa ni Senator Bato. So ngayon ituloy pa natin to. Ito pa oh. So, ito yung warrant, di ba nakita nyo kanina. So, itong warrant na to, was officially transmitted kanina, no? Nung nag-appear siya, so dun sa PCTC. Okay. So yun yung Interpol representative na. So may Interpol din dito sir? So yeah. So ngayon, ako personally, nandito ako kasi hinamon niya ako eh. Tama! Diba? Hinamon niya ako. Yan ang problema sa'yo, Senator Bato de la Rosa. Katulad ka ng kaalyado mong si Baste. Ang gagaling nyo maghamon, tapos pag pinatulang kayo, wala. Diba? Urong betlog. Diba? Takbo ahagdan. Yan yung nangyayari mga kababayan pagkatapang-tapangan. Ang problema, yung hinahamon kasi po nila, hindi naman kasi pala urong yan mga kababayan. Hindi katulad ni Baste at saka nitong si Bato na maghahamon pero uurong din sa huli. Itong ginawa ni former Senator Antonio Trillanes, sinunod lang naman niya. Itong si Bato, yung paghahamon ni Bato. Kaya nga nakakapagtaka mga kababayan kung bakit itong si si Bato, ayaw harapin itong si Trillanes mga kababayan para tanggapin yung arrest warrant. Dahil kung talagang matapang siya, kung ano yung binitawan niyang salita noon, gagampanan niya. Di ba sabi niya handa niyang ialay yung buhay niya kay Digong? O bakit hindi niya patunayan ngayon? May arrest warrant na siya. Kaya sinamahan ko yung mag-a-arresto. Di ba? O ngayon, yan ang literal na mga kababayan, bring it on. Di ba? We will make sure na ito ay ma-enforce. Kasi yung Senate, nung ako, inisyuhan ako ng warrant, binasahan ako ng Miranda rights doon sa lounge. Alam niyo yan, publicly reported yan. Kaya yung mga precedents na sinasabi nila,
Yun yung nangyari sa akin yun. Ah. May valid na warrant, yun. Di ba ngayon, meron tayong batas. Republic Act 9851, sinasabi doon na kapag merong akusado na iniimbestigahan ng International Tribunal, yun ay isosurrender Tama. ng Philippine authorities. So ito yun. Okay? Ngayon, nananawagan tayo kay Senate President Alan Cayetano, gawin niya yung tama. Huwag siya magkadal ng fugitive. Tama. Tama. Ganun lang kasimple yun. Kasi kung ang Senate President naman si Tito Soto, hahayaan niya yung proseso ng batas, mga kababayan eh. 'Di ba? So ngayon ipakita ni Alan Peter Cayetano na hindi sila nagkakanlong ng nagtatago sa kamay ng batas. Oh. Tama 'to sinasabi ni former Senator Antonio Trillanes dito. Tsaka Ang Senado, mga kababayan, tagagawa ng batas, hindi nagtatago ng isang pugante na nagtatago sa batas. mayabang si Bato di ba? Papahuli daw siya. O dito na ngayon yung huli sa kanya. Oh, ano? So, ito yung Diba? So ngayon mga kababayan, nasan pa ba yung iba? Aha, yan. Diba kanina, bago po umano yung arrest warrant, ito po yung mga nangyari. Parang takot na takot etong si Bato, mga kababayan. Dito kay Eto ata yun. Wait nga, lalakihan ko nga lang. Yan. Takot na takot mga kababayan, etong si Bato. Anuhin nga muna natin to, yan. Kasi umiiyak na nga siya kanina eh. Ayan takot na takot kanina, tanggalin na muna natin to, yan. Etong si Bato nung pumasok, eto, panoorin nyo. Hingal na hingal siya eh. Hi, sir, kamusta? Sir, kamusta? Sir, anong nangyari? Ito klaseng gobyerno. Ha? As sitting president, hinaharang hindi papasukin sa sesyon. Ah, Ako'y absent, hinahanap na ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinarang ko ng mga NBA. Ni-wrestling ako doon. na-wrestling daw siya. Hinarang daw siya ng NBI, na-wrestling daw siya, mga kababayan. Yan yung sabi niya ha. Pero kung titingnan nyo sa CCTV, wala naman ang ganun eh. Ang bilis nga ng takbo niya, mga kababayan. Kaya siya nagkasugat sa kamay kasi nadulas siya doon sa hagdan. Yun yung nangyari. Tsaka kita nyo naman, di ba pinakita ko sa inyo, kaya siya nagkasugat sa kamay kasi nadulas po siya sa hagdan. Kasugat-sugat ako. Why are you here, sir? Papasok! This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Ano ng NBI? Ha? Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa sa inyo, sir? Pag-usap kami. Ano gagawin namin? But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir? Ayaw pa senator ng sa Republic. Kung hindi ko mapasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. But sir, may kinalaman sa pag-user para makabuo ng numbers. Lahat yan, trabaho ng senador. So trabaho din pala ng senador ang magkudita, mga kababayan, laban sa Senate President. Diba? Trabaho ba, mga kababayan? Sabi dito, Sir Jake, totoo po ba na i-contempt nila ang NBI? Wala pa ako nakikita balitang ganyan. Kung meron kayong source, ipasa mo sa akin. Diba, mga kababayan? Kakahiya to. Kakahiya tong pangyayari na to. Ang tapang-tapang mo nung una, tapos urong ka rin pala. Ito pa yung isa, mga kababayan, Ang mga tao niyan nakapasok dito. Kung ikaw ang senador, sir, ako ang senador. Magpapakamatay ako para hindi ka magalaw dito sa institusyon dito. Magpapakamatay ako para sa'yo. Kasi biruin nyo ha, kung tutusin, kung normal session lang yan, tapos ang pag-uusapan ay yung batas na makakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin, hindi naman papasok si Senator Bato. So kaya po siya pumasok ngayong araw ay dahil nga para magkaroon ng sapat na bilang para patalsikin sa pwesto, eto pong si Tito Sen. Yun yung katotohanan dyan, mga kababayan. At para pigilan din yung impeachment trial
na posibleng mangyari po sa Senado. Kasi maliwanag din naman sinabi din naman po ni Tito Sen na baka yun yung isa sa mga dahilan kung bakit mga kababayan sinubukan patalsikin siya sa pwesto. Kasi nga kung siya daw ang tatanungin, talagang susundin niya ang sinasabi ng konstitusyon na dapat mag-convene agad ang Senado once na ma-transmit sa kanila yung article of impeachment. Lalo na, at impeach na po si Sara Duterte. 255 yung nakuhang boto mga kababayan. At siguro bukas makalawa, itatransmit na po sa Senado yung mga article of impeachment. At dapat mag-convene ang Senado mga kababayan bilang impeachment court. Hindi pwedeng hindi po nila tatrabahuin yan. Kasi magagalit ang mamamayang Pilipino at baka magulat sila, matikman nila ang galit ng taong bayan. Hindi po ba? Lalo na pag minarkahan kayo ng taong bayan, baka malabo na kayo makabalik sa politika. Diba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Galit na galit si Bato dito. Bakit daw pinapapasok yung NBI? Bakit nandito yan? 257 ba? Kasi kanina 255 pa lang 257 ba ang bumoto? Magaling naman kung ganon. Kamay. Oo. Hindi man lang siya pinapansin ni Senator Rapi Hindi man lang siya pinapansin ni Senator Rapi. Siguro mga kababayan na nasa isip ni Senator Rapi, bahala ka dyan sa buhay mo. May arrest warrant ka na di ka man lang sumuko Di ba? Siguro mga kababayan na nasa isip ni Senator Rapi, bahala ka dyan. Kita nyo, hindi siya pinapansin. Sir, kamusta kayo? Sir, bakit po? Bakit, sir? Hindi kayo pinapasok, sir. Anong sabi Sir, ng NBI? bakit po? Bakit, sir? What was the reason? Anong gusto nila? Aarestuin ka Sir, na. bakit duguan, sir? Nag-istigan kami doon, di ba ba? Sagdan. Ilang NBI personnel yun, sir? Swerte niya at hindi si Melvin Matibag mga kababayan yung nakaano sa kanya. Ang mga tao niyan makapasok dito. Ngayon mga kababayan, yan yung ginawa ni Senator Bato kanina nung pumasok siya. Akala naman natin para sa taong bayan yung ginawa niya, hindi naman pala. Para po sa sarili po nila. Ngayon mga kababayan, since naging Senate President na itong si Alan Peter Cayetano, asahan na natin na protektado ng Senado, ito pong si Senator Bato. Asahan nyo na po yan. Na hindi po talaga patas mga kababayan ng batas pagdating sa mga ganitong klase ng pangyayari. Kapag ka mahirap na mamamayan ka, at halimbawa pumasok ka dyan sa Senado, inaresto ka, wala kang magagawa. Hindi ka tutulungan ng Senado dyan mga kababayan. Pero kapag ka ikaw ay isang senador, at aarestuhin ka at magtatago ka dyan sa Senado, protektado ka. Lalo na kung kaalyado mo yung Senate President. Diba? Ngayon, si Alan Peter Cayetano na, ang Senate President ng Senado, asahan nyo na mga kababayan, protektado si Bato, yung mga kaalyado nilang senador na dapat maaaresto dahil sa flood control mga kababayan, malaki pa ang posibilidad na baka i-twist pa yan pagka nagkaroon ng investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Diba? Yung mga nalaman, mga nasaksihan ni Senator Ping Lacson, baka pagka si Marcoleta ulit ang naging chairman ng Blue Ribbon Committee, baka matwist na naman mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Tuloy pa natin dito pala, sorry. Ayan. Kasi nagsalita din si Bato kanina Kasi sabi dito, bakit siya nandito? Senator Bato umapilang paalisin ng NBI official at ito daw pong si former Senator Antonio Trillanes. As of now, Mr. President, Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library, Mr. President. Diba? Parang bata na ngayon, nagsusumbong. Nagsusumbong kay Alan Peter Cayetano, si Bato de la Rosa. Yung humamon kay former Senator Antonio Trillanes, ngayon nagbistulang bata na nagsusumbong sa kanya mga kasamahang senador. May I move that the Sergeant at Arms remove these people from the vicinity of the Senate. Mr. President,
Dear colleagues, Senator Trillanes, as a former member of the Senate, is welcome in the Senate and will of course be given due courtesy unless he has He is part of the harassment, unless Mr. he is President. part of the harassment. So Kasama niya. You gave me that Siya answer. ang nagawa sa Yes. NBI na harangin ako dito. So Bakit with, natin hayaan siya? Kasi nga may arrest warrant ka, Senator Bato. May arrest warrant ka. Yun ang katotohanan dyan na hindi mo mababaligtad. May arrest warrant ka kaya nandiyan sila. Ngayon ang pinakamainam na dapat mong gawin kung may kahihiyang ka pa natitira at kung ipinagmamakahiya mo ang Senado, lumabas ka na at sumuko ka, mag-surrender ka. Kung talagang matapang ka. Kita nyo mga kababayan, hindi naman tayo nagkulang ng paalala kahapon, di ba? Tumama ba ako? Di ba tumama? Hindi tayo nagkulang ng paalala kahapon. Hindi siya nakinig eh. Hanggang kanina mga kababayan nung nag-live tayo. Di ba? Hindi tayo nagkulang ng paalala. Ano yung sinabi ko kahapon mga kababayan? Doon sa live natin. Senator Bato, kung ako sa'yo, wag ka nang umattend dyan. Kasi malaki ang posibilidad na talagang maaresto ka. Oh. Kita nyo mga kababayan ano nangyari. Ngayon, hindi siya makakalabas ng Senado. Kasi aarestuhin po talaga siya dyan. May warrant of arrest siya eh. Hindi siya makakalabas ng Senado. Nandito siya. yes, with that clarification, is there any objection that we ask we will ask the NBI to leave except for the person or people who assaulted you, because in my view, our legal should bring them for inquest because they were caught flagrante delicto assaulting a senator in our premises. Yung nag-assaulto sa iyo hindi dapat pakawalan. Dapat dalin sa for inquest, no? Yung kung walang kilalaman, Sabi ni Edwin, Jake Magnus, tama ka. Na huwag pumunta sa Senado dahil aarestuhin siya. 'Di ba? Hindi tayo nagkulang ng paalala kahapon. Sa kagustuhan nila, kating-kati silang paltan si Tito Sen. Ano nangyari? Ayan o. 'Di ba? Sa kagustuhan nilang isalba si Sara, yung kalayaan naman ni Bato de la Rosa ang posibleng kapalit. na nandito at wala silang official business dito, may motion ang Senator Bato na paalisin sila sa Senate. Is there any objection? Yes, Mr. President, Senator Soto first. I have no objection to the motion of Senator De La Rosa. As a matter of fact, I will probably support this motion, but parliamentary rules dictate that we settle first the Yes, previous yes, motion. yes, There is a yes. pending motion Kaya hindi Yes. pwedeng patungan ng lesser Yes. motion. Thank Tama. Thank you for So that let's reminder. resolve first the motion of Senator Jingo Estrada unless he wants to withdraw the motion. Sana, bago sila paalisin, i-identify muna natin yung mga nagharang sa akin at i-inquest natin. Kapailan natin ng kaso. Bago sila paalisin dito lahat. Dahil para tayong king queen dito. Yes. Inassault na tayo dito sa ating opisina. Tapos walang mangyayari. Paalisin lang natin. We have to arrest them. Hindi, ang pagkakaalam ko mga kababayan, bawal arestuhin pagka nasa session hall. Pero pagka nasa labas ng session hall, alam ko pwedeng arestuhin yan. Yun yung pagkakaalam ko Yung ano dito mga kababayan, siguro kung may nanonood na lawyers dito sa atin, pwede po nyong i-comment. Kasi ang pagkakaalam ko talaga mga kababayan, kapag nasa loob ng session hall, bawal arestuhin. Pero paglabas ng session hall mga kababayan, pwede nang arestuhin. Yun yung pagkakaalam ko pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Let me clarify, Senator Bato. That's my point a while ago. Papaalisin yung mga walang kilalaman sa pag-assault sa iyo. And that is not limited to those who threw punches or wrestled you. Meaning if they are in conspiracy together in trying to prevent you from attending the I session. am sure Trillanes is involved, Mr. President. Then Andyan siya Kasama sila. My suggestion is to consult with the legal and to bring them for inquest. No? Eto mga kababayan, mitsa na to. Ito na yung pinaka-mitsa. Sinabi ko, ginulo lang nila yung mga sistema. Ano po na gusto nila mangyari. So ngayon, ito na yung magiging sistema dito. Maniwala man kayo or hindi. Sunod-sunod na yung mga senador na posibleng maaresto dyan. Lalo na yung mga sangkot sa maanumalyang flood control. Tingin ko mga kababayan, maglalabas na mga warrant of arrest ng mga yan.
'Diba? Kaya nga dapat bilis-bilisan na ni Ombudsman Boying Remulla ang pagtatrabaho nila para papanagutin itong mga sangkot na mga senator sa maanumalyang flood control, mga kababayan. At yung iba pa mga politiko na may pagkakautang sa taong bayan, dapat panahon na para singilin na ngayon. Pagbayarin na lahat para isang bagsakan na lang. But before that, I will follow the suggestion of Senator Soto. Can we first dispose or withdraw muna? Mr. President, I withdraw my previous motion. So since the motion is withdrawn, Senator Pia. Yes. Ayan o. Di ba maliwanag mga kababayan? Alam niyo yung pinakamasakit dito? Kung titingnan nyo alam niyo nung bata ako, kapag ka naririnig ko kasi yung salitang Senate mga kababayan, talagang bumibilib ako dyan. Hangang-hanga ako dyan kasi nga parang respetado yung mga taong nakabarong. Diba? Lalo na pag nagsasalita sila noon sa balita. Ngayon, nung natuto na akong pag-usapan tong about sa politics, nung nagtatalakay na ako sa inyo mga kababayan, dito ko nakita kung gaano pala katindi yung paggamit nila sa Senado. Tulad nito, kita nyo ginamit niya yung kapangyarihan niya bilang isang senador para paalisin yung mga mag-serve sa kanya ng arrest warrant. Galing po sa International Criminal Court. Ginamit niya yung kapangyarihan ng Senado para ipagtanggol yung sarili niya. Diba? Kung tutusin ang trabaho ng Senado, gumawa ng batas na mapapakinabangan ng taong bayan. Hindi gamitin yung Senado para protektahan yung sarili mo sa pananagutan mo sa batas. Kaya nangyari yung Senado ginamit para protektahan yung sarili niya sa pananagutan niya sa batas. Ganyan kasalimuot mga kababayan itong Senate. Kaya nga dapat binubuwag na po ito. At i-inquest natin. Kapailan natin ang kaso. Bago sila paalisin dito lahat. Dahil para tayong king queen dito. Yes. In-assault na tayo dito sa ating Diba? ating opisina. Kung makapag-utos siya para siyang boss, para siyang hindi umabsent ng ilang buwan, hanggang kailan pa ba magiging makapal yung pagmumuka? Hindi ako nagtatanong lang Biruin mo, pumasok ka. Ngayon ka lang pumasok. Tapos yung pagpasok mo, ang purpose patalsikin yung Senate President na nakaupo. Tapos ngayon, inuutusan mo yung mga kasamahan mo, lalo na yung Senate President na inuluklok ninyo para paalisin yung mga taong aaresto sa'yo. Parang bossing nga mga kababayan ng dating. Diba? So ngayon, eto pa, bukod pa po dyan mga kababayan, syempre nakakaramdam na si Senator Bato ng matinding takot. Eto na yung sumunod na nangyari mga kababayan, umiiyak-iyak na siya. Ayan o. May iyak-iyak na. Diba? Umiiyak na si Senator Bato. Wala, maaaresto ka talaga dyan. Hindi ka na makakalabas ng Senado. Yun nga yung point ko, Ma'am Dolly Babes Sabi dito, Jake Magnus, bakit si Laila de Lima noon inaresto naman sa loob ng Senado? Yun nga yung purpose natin Kaya natin sinasabi na dapat itong bagong Senate President, i-surrender nyo na si Bato. Diba? Bahala na yung abogado niya na ipagtanggol siya. Hindi yung kukup-kupin nyo pa yung pugante. Kasi pugante na yan mga kababayan. May arrest warrant na po yan Yung medic, wala. To Senator Joel, Ano? Grabe, sinamaan ang lasa si Bato bigla May I be allowed to humbly move to declare. Yun nga, eto sabi ni Ma'am Helen Naradulla, saka si Trillanes sinuli din. Kaya nga po sabi kanina ni former Senator Antonio Trillanes ganito. Sa akin nga, ano yan dapat ina-apply din nila kay Bato yung in-apply nila noon sa akin.
Kasi nung siya nga naman mga kababayan senator, hinuli din siya. all six vacants. Yan oh, kita niyo ang iyak dito ni Bato oh. Talagang iyak siya eh. Ayan oh. Ano? Iyak! Diba? Yan ang sinasabi ko noon mga kababayan eh. Dito po kay Senator Bato. Hinamon niya noong mga panahon na yun si former Senator Antonio Trillanes. Ngayon pinalagan siya. Aba, ginamit niya yung kapangyarihan niya bilang senador para paalisin etong mga aaresto sa kanya. Eh alam niyo mga kababayan, sayang lang no. Hindi siya nakinig doon sa mga sinasabi ng mga tao eh. Na wag siyang sumipot sa Senado kasi talagang malilintikan siya mga kababayan. Eto, sumipot pa rin siya. O di ang nangyari, yung kalayaan niya kapalit ng hindi pagtanggal ni Sara Duterte. 'Di ba? Yun yung yun yung matindi dito. Ipinagtanggol niya, kinampihan niya yung taong walang malasakit sa kanya. Kasi maliwanag naman sinabi ni Sara, kung sakali maaresto si Bato, kumuha na lang si Bato ng magaling niyang abogado. Ayan o. Tapos bigla pa siyang sinamaan ng lasa dito. Bigla pa siyang sinamaan ng lasa. Mr. President, may I be allowed to humbly move to declare all six vacants? Does the majority leader say there is a motion to declare all positions vacant in the Senate? Under rules and things precedents. Ayan o, kita nyo nagkasugat siya ng konti dito. Kasi kung makikita nyo sa CCTV footage mga kababayan, di ba ano siya? Kumbaga parang nadulas siya. Ano po, parang nadulas po siya eh. Yun yung nakita natin sa CCTV footage. Wala pong rumesling sa kanya, walang katotohanan yun. Kita nyo naman po sa CCTV footage na nadulas po siya. Kaya po siya nagkagalo sa kamay.